Sino pong hinahanap nyo? Hinahanap ko si Wang Hao para maningil. Wala rito ang boss, umalis ka na. Nakita ko siyang nasa loob lang. Isang taon na siyang may utang sa akin. Lumabas siya at magbayad. Oh, hindi ba ito yung tagabuhat ng Lario na si Xiang Zhenlong? Isang hamak na tao. Magsalamat ka at pinapakain ka pa? Ngayon ay may lakas ka pa ng loob na maningil? Bakit ang yabang mo? May utang ka sa akin. Alam mo ba yon? Ano ngayon kung mayabang ako? Sa panahon ngayon kung sino ang may utang, siya pa ang bida. Ikaw, magbayad ka na ng utang mo. Masyado ka ng abusado, itapon ang taong iyan sa labas. Wang Hao, humanda ka sa akin. Wang Hao! CO. Gising ka na? Anong tawag mo sa akin? Si CEO po. Sino ka ba? Ako po ang inyong secretary, si Zhao Jieyi po. Huwag kang ngang makipagbiruan. Anong CEO at secretary? Kailangan ko pang bumalik sa trabaho. Mababawasan ang sahod ko kapag nahuli ako. CEO, may kasalanan po ako. Kung mayroon man akong nagawa na hindi maganda, saktan nyo na lang po ako. Hindi, ako na lang ang mananakit sa sarili ko, ako na ang parurusahan ko. Sandali, sino ba kamo ako? Nawalan po ba kayo ng alaala? Kayo po ang chairman ng Longteng Group, si Xiang Zhenlong po. Ibig bang sabihin ito? Nag-travel ako sa ibang mundo? CEO, anong tungkol sa pagpunta sa ibang panahon? Anong taon na ngayon? Taong 2022 po. Wala namang nagbago. Sigurado ka ba na ako ang sinasabi mong ano na ito? Na chairman ng Longteng Group? Siyempre naman po. Mukhang hindi ako napunta sa nakaraan, kundi napunta ako sa ibang mundo. Sandali, kung ako nga ang chairman ng Longteng Group, hindi ba't dapat ay sobrang yaman ko? Siyempre po, kayo kaya ang pinakamayaman sa lungsod ng Hai. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng inyong ari-arian ay mahigit ito sa 300 bilyong dolyar. Ganoon karami? Dapat ay mas alam niyo ito kaysa sa akin. CEO, hindi naman kaya talagang nawalan kayo ng alaala? Medyo sumasakit ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Po, CEO, kasalanan ko ito. Hindi ko po kayo pinagpahinga ng maayos. May kasalanan ako, may kasalanan ako, may Ay. kasalanan ako. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Patawan niyo po ako ng parusa, CEO. May kasalanan ako. Hindi, wala naman akong sinabing parurusahan kita. Masama ba ang ugali ko? Opo. Hindi po. Ang inyong ugali ay palaging mabuti. Ako po ang hindi nakagawa ng maayos. Kaya dapat lang po akong parusahan. Sige na, tumayo ka na riyan. Ayos lang yan. Iyang nasa braso mo, ako ba ang may gawa niyan? Opo. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita muling sasaktan pakailanman. Salamat po, CEO. Tumayo ka. Tayuan mo. Tumayo ka na. Tumayo ka. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo ganyan? CEO, alam kong napagod po kayo nitong nakaraang 2 araw, kaya humiga na po kayo at hayaan niyo po akong pagsilbihan kayo. Hindi, sandali lang. Hindi ito tama. CEO, ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Kung ganoon, hayaan niyo akong pagsilbihan kayong mabuti. Ganito na lang, ganito. Gusto mo akong pagsilbihan, di ba? Opo. Ganito, nagugutom kasi ako ngayon. Bumili ka muna ng makakain sa labas. CEO, ano po ang gusto niyong kainin? Ngayong ako na si CEO at napakayaman ko na. Hindi ba't ibig sabihin yan ay pwede ko nang kainin ng kahit anong gusto ko? Gusto ko ng siopaw, iyong palamang baka, 10 piraso, iyong pinakamahal na klase, at saka bilhan mo rin ako ng... Hindi! 2 baso ng soy milk! Bilis! Lakad na! CEO, dito po sa malapit sa opisina ay walang mumurahing bilihan ng siopaw. Mukhang hindi na po kayo makakain ng siopaw na 3 dolyar lang ang isa. Anong makakain ko rito? Maaari po kayong kumain ng hericium mushroom, Ng bird's nest, lobster, o kaya naman ay abalone. CEO, dahan-dahan lang po, baka po kayo mabulunan. CEO, wag po kayong matulog dito. Bumalik na po tayo para makapahinga kayo ng maayos, okay? Sige. CEO. Hoy. CEO. Gumising ka na? Walang hiya ka? Huwag ka nang magpanggap. Ang braso ko. Ano? Sinusubukan mo bang mang-scam? Bakit ako naririto? Saan ka pa ba pupunta kung wala ka rito? Akala ko talaga nag-time travel ako. Panaginip lang pala ang lahat. Umalis ka na rito. Hindi ako aalis. Ibigay mo sa akin ang pera. Kundi ay hindi talaga ako aalis dito. Gusto mong parusahan kita? Sige, saktan na siya ng tuluyan. Aalis na ako, aalis na. Kahit pambayad man lang sa gamot ay wala.
layas. Hayaan na nga, maliit na sugat lang naman ito at gagaling din. Huwag na sanang mag-aksaya ng pera para sa gamot. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakain ng karne. Bibili na lang muna ako ng ulam. Asawa ko? Mahal? Wala siya sa bahay. Wag na nga lang, hindi muna ako kakain nito. Ihintay ko na lang siyang makabalik, baka bugbugin na naman niya ako. Hayaan na, kakagat lang ako ng isa. Kain ka ng kain. Wala ka nang alam kundi kumain, pero hindi mo alam kung paano kumita ng pera. Maghapon kang puro pagkain, habang ang ulam natin ay laging wala lang, tapos ikaw heto't kumakain ng masarap mag-isa. Lalaki ka ba talaga? Asawa ko, binili ko ang pig's trotter para sa iyo. Isa lang ang kinain ko at ibibigay ko na ang lahat sa iyo. Huwag kang magpanggap diyan. Asawa ko, totoong binili ko ang pig's trotter na ito para sa iyo. Isang piraso lang talaga ang kinain ko at ang natira ay para sa iyo lahat. Saan ka kumuha ng pera para pambili niyan? Hindi ba nagkakahalaga ito ng $50? Ibinigay na ba sa'yo ni Wang Hao ang sahod mo? Hindi po. Kung ganoon, saan ka nga kumuha ng pera pambili niyan? Ito ay galing kay Wang Hao bilang pambayad sa nagastos ko sa gamot. Sinaktan niya ang kamay ko kaya binayaran niya ako ng $300. Talaga? Magaling ka palang humanap ng pagkakataon. Siyempre naman. Ibigay mo sa akin ang pera. Bakit $250 na lang ang natira? Napakahusay mo, Xiang Zhenlong. Wala kang kwentang tao. Puro ka lang paglulustay ng pera. Lumabas ka na at magtrabaho. Huwag ka nang babalik hanggat wala kang kinikitang pera. Sige na, aalis na ako. Aalis na po ako. Gusto niyo po bang uminom ng tubig? Anak, lumayo ka sa mga taong walang ginagawa. Dapat kang umiwas sa kanila. Naintindihan mo ba? Tingnan mo siya. Pati pambili ng tubig ay wala. Kapag hindi ka nag-aral ng mabuti, magiging katulad ka rin niya. Sino ang tinutukoy mo? Ikaw. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na walang pakiramdam, bakit mo ininom pati ang tubig ng aso ko? Naghahanap ka ba ng trabaho? Opo, boss. Kailangan niyo po ba ng tao? Sige, ganito na lang, sumama ka sa akin para magbuhat ng mga kargamento. Sige po. Halika rito, tingnan mo, heto ang lahat ng ito. Kaya mo bang gawin iyan sa halagang $200? Boss, napakadami nito para sa $200. Pwede po bang dagdagan? Gusto mo pang dagdagan? Kung hindi mo kaya, lumayas ka? Kaya ko po. Kaya ko po. Kakayanin ko po. Sinasabi ko sa iyong trabahador ka lang, hindi mo man lang mabuhat ang mga ito, kaya naman pala hindi ka makakain, daig mo pa ang aso. Bilisan mo ang pagbubuhat, dapat matapos ang lahat ng ito. Mo ba o hindi? Kung hindi, papalitan na kita. Kaya ko po. Kaya ko. Bilis, buhatin mo na yan. Dapat matapos mong buhatin ang lahat ng ito ngayong araw. Anong klase kang trabahador? Kakarampot na bagay lang ito pero hindi mo pa magawa ng maayos. Sandali lang po, boss. Hindi sa hindi ko kaya. May sugat po kasi ang kamay ko. May sugat ang kamay mo? At nagagawa mo pang magtrabaho rito. Umalis ka na. Sige na, lumayas ka na rito. Boss, Sabi ko, lumayas ka na. Narinig mo ba? Alis! gutom at pagod na pagod ako. Habang nananaginip ng gising, nakakain ako ng napakaraming masasarap na pagkain. Mas mabuti pa talaga sa panaginip ang mga pagkain doon. Ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Sa susunod na managinip ako, kailangang damihan ko pa ang pagkain. CEO, gising ka na? Bakit napadpad na naman ako rito? Naparamasami po kayo ng inom kanina. Kaya nagpatulong po akong maiuwi kayo rito. Ibig bang sabihin ay pwedeng ituloy ang panaginip na ito? Secretary Zoe, saktan mo ako! CEO, huwag ka na makipagbiro.
Paano ko po kayo magagawang saktan? Hindi ako nakikipagbiro. Totoo ang sinasabi ko. Saktan mo ako. Bilisan mo. Lakasan mo pa. Hindi ko akalain na mayroon pala kayong ganyang hilig. Bilisan mo na. Sige, gagawin ko na. Mukhang totoo ngang napadpad ako sa ibang mundo. Ang patakaran ng paglalakbay na ito, sa tuwing makakatulog ako, ay magpapalit-palit ako sa pagitan ng dalawang mundong ito. CEO, masaya ba? Oo, masayang masaya ako. Kakain ako ng mga paborito ko rito araw-araw. Pasensya na po, CEO. May Air, wala kang silbi. Bakit ka ba kung saan-saan pumupunta? Maaari mo nang ayusin ang mga gamit mo at umalis ka na. Secretary Joe, pakiusap po. Huwag niyo po akong tanggalin. Ang makahanap ng trabaho ay talagang hindi madali. Umalis ka na. Dito sa Longteng Group ay hindi namin kailangan ng taong walang silbi. Hayaan mo na siya. Hindi naman niya sinasadya. Maayos lang ang lahat. Opo, magpasalamat ka kay CEO. Salamat po, CEO. Salamat po. Walang anuman. Tumayo ka na dyan. Bumalik ka na sa trabaho. Opo. CEO, parang gusto niyo po ang batang babaeng iyan? Kung gusto niyo siya, aayusin ko na mag-overtime siya kasama niyo ngayong gabi. Overtime? Anong overtime? Huwag na siyang pag-overtime in. Siyempre po, kung ano ang nais ninyong gawin, iyon ang masusunod. Ito. Dapat maging makatao ang ating kumpanya. Hindi na dapat tayo palaging nag-overtime. Hindi na dapat CEO, madalas niyo pong pinatratrabaho ang mga tao ng overtime. pinapa-overtime ba kita? Naku, naman! Ang laking opisina nito? Talaga bang sa akin ito? Siyempre po, sa inyo po ito, Bakit may kumot at unan pa rito? para maginhawa ang pag-overtime. CEO, may kaunting oras pa bago ang meeting, bakit hindi po muna kayo humiga rito sandali? Napakaganda niya. Hindi ko na talaga kayang magpigil. Hindi pwede. Hindi pwede. May girlfriend na ako. Pero napunta na ako sa ibang mundo. Mukhang hindi na ako makakabalik pa. Walang hiya ka. Tinuruan mo ng masama si Jianlong. Girlfriend ko? Asawa ko? Napunta ka rin ba sa mundong ito? Anong napunta rito ang sinasabi mo? Siguro ay nagkasakit ka lang at tuluyan nang nasira ang ulo mo? Kung ganoon, sino ka ba? Ako ang iyong magiging asawa, si Ding Jinyu. Ang pangalan din niya ay Ding Jinyu? Ibig sabihin nito, ang mga tao sa kabilang mundo sa magkaparehong mundong ito ay narito rin lahat, pero magkaiba ang kapalaran namin. Wife, mayaman ka rin ba? CEO, si President Ding sa lungsod ng Haicheng ay mula sa isa sa 4 na malalaking pamilya, ang panganay na anak ng mga Ding, kaya syempre napakayaman niya. President Ding, patawad po. Nakikipag-usap ako kay Jianlong. Bakit ka nakikisabat? Patawad po, President Ding. Napakalakas ng loob mo at talagang nakuha mo pang akitin siya. Humanda ka sa akin, parurusahan kita, at sisirain ko ang mukha mo. Tumigil ka. Hal, pinagtatanggol mo siya, hindi kaya nagkakagusto ka na talaga sa kanya. Hindi, mahal. Ikaw lang talaga ang laman ng puso ko. Pinoprotektahan mo siya ng ganyan, tapos sasabihin mong wala kang gusto sa kanya. Iyan ang parusa sa'yo sa pagtingin sa ibang babae sa kalsada. Mahal, sorry na. Hindi ko na uulitin, mahal. Asawa ko, wala talaga akong gusto sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisa dito sa puso ko. Nagkamali lang ako kanina. Sige na, luluhod na lang ako. Patawarin mo na ako, please. Mahal, walang maluluhuran dito ngayon, pero may keyboard naman. Sa keyboard na lang ako luluhod. Mahal, anong gagawin mo? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag kang sasagot sa akin. Sabi ng huwag kang sasagot sa akin. Ilang beses ko na bang sinasabi, bakit hindi ka nakikinig? Bakit? Ano? Mahal, sorry na po. Mahal, wag niyo po akong parusahan. Husband. Kasalanan ko ang nangyari ngayong araw. Patawad. Asawa ko, ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako, kasalanan ko lahat ngayong araw. Hindi, wala kang kasalanan, husband. Ang paghahanap mo ng ibang babae ay patunay lang na bilang asawa mo ay nagkulang ako kaya wala kang kasalanan kahit kaunti. Asawa ko, hindi na ako uulit pa, asawa ko. Husband, hindi ba't ang paghahanap lang ng ibang babae sa labas ay wala namang masama doon? Sister Jiayi, simula sa araw na ito, samahan mo akong pagsilbihan ng asawa ko. Asawa ko? Patawad? Patawarin mo ako? Nagkamali ako, talagang nagkamali ako, asawa ko. President Ding, hindi ko po magagawang mangarap ng higit pa. President Ding, Hindi iyon isang pangarap lang. Jiayi, husband, ipagpatuloy nyo lang, babantayan ko kayo rito sa labas. Kapag may kailangan kayo, tawagin nyo lang ako agad. President Ding, Asawa ko, huwag kang umalis. President Ding,
Ako dapat ang umalis. Aalis na po ako ngayon din. Hindi ka pwedeng umalis. Ako na lang ang aalis. Asawa ko pakiusap, huwag kang umalis. Husband, gusto mo bang kaming dalawa ni Jai ang sabay na magsilbi sa iyo? Ha? Hindi ganun ang iniisip ko. Asawa ko. Hindi ko. Jai, samahan mo akong pagsilbihan ng husband ko. Opo. Abi, sa tingin mo, sa aming dalawa ni Jai, sino ang mas maganda? CO. Pupunta muna ako sa banyo. Hubby, CO. President Leng, magtsaa po kayo. Mayor. Hindi mo na kailangan mahiya sa akin. Tawagin mo na lang akong kuya. Opo, President Leng. Ang kinis ng mukha mo. Sumama ka na lang kay kuya, sisiguraduhin ni kuya na lalo ka pang gaganda. President Leng, kung wala na pong kailangan, lalabas na po ako. Teka. Napakapangit ng lasa ng tsaana to. Kunin mo ito. Pasensya na talaga. Halika rito, pupunasan kita. Huwag na po. President Leng, kaya ko na po ito. Hayaan mong punasan kita. Bakit ka ba nahihiya? Hindi na po, President Leng. Ako na po ang gagawa. Mayor. Mula ngayon, sumama ka na kay kuya, ha? Sinisigurado ni kuya-kuya na hindi ka pababayaan, ha? Aray, umalis ka riyan. Bastos na lalaki. Matapang ka pala. Gusto ko ang mga matatapang. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Tigil! CO, bakit ka nandito? Bitawan mo siya. Isang babae lang naman iyan. Dahil sasamahan natin ni kuya, kailangan po ba talagang magalit ng ganyan sa akin? Pambabastos yan. Alam mo ba? Hindi. Isang masamang gawain ang ginagawa mo. Tatawag ako ng pulis ngayon para ipahuli ka. Hindi naman ganoon kalala. Nagbibiruan lang naman kami. Sabihin mo kay CEO, nagbibiruan lang tayo, di ba? Opo, nakikipagbiruan lang sa akin si President Leng. Walang anuman binibini. Nandito ako kaya huwag kang matakot. Hindi kanya pwedeng apihin. Salamat po, CEO. Maaari ka nang lumabas. Opo. CEO, interesado ka rin ba sa babaeng ito? Mahusay kang pumili. Ibibigay ko siya sa'yo, bro. Sino ang kabro mo? Nasaan ang manager? Halika rito. Santehin ang taong ito. Saan ang general manager? Pumunta ka rito at ang masamang taong ito, sisibakin ko na siya sa trabaho. CEO, ako po ang general manager. Ikaw ang general manager? Mahal Si ko, CEO. Sabi niya siya raw ang general manager. mahal ko, tila ang utak mo ay nalilito na talaga. Bakit pati si Lengkun hindi mo na nakikilala? Siya kaya ang kababata mo. Wala akong pakialam kung kababata ko siya. Ang ganitong masamang tao ay hindi na dapat manatili sa ating long-term group. Umalis ka na. CEO, parang mali pong sinasabi nyo, hindi ba? Kung usapang masamang tao, kayo po ang pinaka masamang tao rito sa Longteng Group. Pagdating sa masamang impluensya, kayo po ang nagpasimula niyan. Ako? Totoo ba ang sinasabi niya? Wala pa rin akong pakialam. Basta't sisibakin kita sa trabaho. Alis. CEO, nagbibiro po ba kayo? President Leng, si CEO ay hindi masyadong nasa wisyo kamakailan. Aka na ang bahalang kumausap sa kanya. Mahal ko, si Lengkun ay ang ikalawang pinakamalaking stockholder ng Longteng Group. Ngayon ang Hauran Group ay nakaabang sa Longteng Group para mangagaw. Hinding-hindi mo dapat kalabanin si President Leng. Oo. Kung ganoon, para sa bagay na ito sa araw na ito, palalampasin ko na muna ito. Ngunit kung maulit pa ang ganitong sitwasyon, hinding-hindi ko na ito hahayaan. CEO, nandito na ang mga tao mula sa Haoran Group. How? Hauran Group? Tara, kapatid, harapin natin sila. Wang Hao, bayaran mo ang utang mo sa akin. Magbayad ka sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Itapon niyo sa labas ang hayop na ito. Wang Hao, humanda ka sa akin. Wang Hao, magbayad ka sa akin. Xiang Zhenlong, hindi ba ikaw ang may utang sa akin? Lagot, nakalimutan ko na naman. Nasa ibang mundo nga pala ako. Ako? May utang ako sa kanya. Magkano ang utang ko sa iyo? Ang iyong Longteng Group ay may utang sa akin na 5 bilyong dolyar para sa proyekto. CEO, totoong may utang tayo kay Haoran Group na 5 bilyong dolyar para sa proyekto. Boss Wang, sa sobrang dami ng ginagawa, pasensya na po. Nakalimutan ko ang maliit na bagay na ito. Malit na bagay? Napakadali sa iyong sabihin yan, pero 5 bilyong dolyar ito. President Wang, huwag po muna kayong magmadali. Upo muna kayo. Upo muna. Ipagtimpla mo ng tsaa si President Wang. Bilis. Upo po muna kayo. Upo po muna kayo. Xiang Zhenlong, mas mabuting bayaran mo na agad ang halaga ng proyektong ito. Kung hindi,
Ilalabas ko ang balitang ito at sa oras na mangyari iyon, ang Longteng Group mo ay bababa ang halaga sa merkado at ang mawawala sa iyo ay higit pa sa 5 bilyong dolyar. Walang problema, 5 bilyong dolyar. Papadala ko agad sa sekretarya ko. Secretary Joe, ibayad mo ang pera. Di ba sabi mo mayroon akong 300 bilyong dolyar? Pero mukhang pati 5 bilyon ay hindi mo mailabas. Mayroon ngang 5 bilyon. Pero hindi po ba sinabi niyo kahapon? Gagamitin ang 5 bilyong ito para bumuo ng kumpanya ng pinansyal, para kumita ng 50 bilyong dolyar sa loob ng 3 buwan. Oh, iyon pala ang nangyari. Dito po, President Wang, bigyan niyo pa po ako ng 3 buwan. Hindi pwede. Dapat kang magbayad ngayon din. Maliban na lang kung hayaan mong ang fiancé mong si Ding Jinyu ay sumama sa akin para maglibang ng ilang araw at bibigyan kita ng 3 buwang palugit. Bakit, Xiang Zhenlong? Naduduwag ka na ba? Di ba ang yabang mo dati? Alam kong galit na galit ka ngayon. Kung galit ka, sige, subukan mong lumaban. Hahaha, hindi ako galit. Nagdududa lang ako kung tama ba ang narinig ko. President Wang, sinabi niyo lang ba na hayaang si Ding Jinyu ay makasama niyo ng ilang araw at bibigyan niyo ako ng 3 buwan? Tama ba? Tama. Walang problema. Jinyu, sige sumama ka kay President Wang ng ilang araw, bilis! Lumabas ka. May sasabihin ako sa'yo. Ipagpaumanhin niyo po. Xiang Zhenlong, anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong ibigay kay Wang Hao para pambayad sa utang mo? Bakit mo naman nasabi yan? Papasamahin lang naman kita para maglibang ng ilang araw, akyat ng bundok, kanta-kanta, mamasyal sa mall. Hindi ba masaya iyon? Wala namang mawawala sa iyo at saka wala ka namang gaanong halaga. Xiang Zhenlong, wala kang kwenta. Parang ibang-iba ka na ngayong araw. Nasaan na yung gilas at tapang mo noon? Mahal, alam ko na nitong nakaraang 2 araw ay hindi masyadong maayos ang isip mo, pero kailangan mong tumayo at lumaban. Huwag mong hayaang maliitin ka nila. Kain ka lang ng kain, pagkain na lang ang alam mo. Di ka pa ba kikilos at singilin si Wang Hao pa sa sahod mo? Huwag kang mag-alala, asawa ko, ako na ang bahala kay Wang Hao. Sige, ayusin ko na ang tungkol kay Wang Hao, panoorin mo ako, tara. President Wang, nagdesisyon na ako. Hindi ko nababayaran ang utang ko sa iyo. Ang lakas ng loob mo. Huwag kang masyadong magmadali, President Wang. Di ba't sinabi mo lang kanina na ikakalat mo ang balitang may utang ang Longteng Group sa iyo? Ito talaga ang gusto kong mangyari, kaya bilisan mo at ilabas mo na ang balita. Sa paraang iyan, kapag ang mga mamumuhunan ay ibenta ang kanilang mga share sa Longteng Group, mas mapapadali ang pagbili ko nito sa murang halaga. Sa kabaligtaran naman, ang pondo ng inyong Haoran Group ay malapit ng maubos at sigurado ako na ang labis na 10 mamumuhunan sa likod mo ay tiyak na parurusahan ka. Xiang Zhenlong, bakit ang yabang mo? Ikaw ang may utang sa akin, hindi ako ang may utang sa iyo. Oh, hindi ba ito iyong nagbubuhat ng hollow blocks na si Xiang Zhenlong? Isang hamak na nilalang, swerte mo na at binibigyan kita ng pagkain at inumin, at may lakas ka pa ng loob na maningil ng pera? Ano bang ipinagmamalaki mo? May utang ka sa akin, alam mo ba iyon? Eh ano ngayon kung mayabang ako? Sa panahon ngayon, kung sino pa ang may utang, siya pa ang bida. Eh ano ngayon kung mayabang ako? Sa panahon ngayon, ang mga may utang na ang mas makapangyarihan. Xiang Zhenlong, alam kong may pera ka, bakit hindi mo ako bayaran? Gusto mo bang kasuhan kita? Sige, kasuhan mo ako, abutin ka man ng napakaraming taon. President Xiang, hindi niyo po pwedeng gawin iyan, nagmamakaawa po ako sa inyo, pakiusap po, iligtas niyo ako. Gusto mo bang manatili? Opo, Kung ganoon, lumuhod ka. ikaw. President Xiang, parang awa nyo na, maawa po kayo at palagpasin nyo na ako. Wang Hao, ayaw na ayaw ko ang dinudumihan ng iba ang tsa ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. Limasin mo yan gamit ang dila mo. Masyado ka nang sumusobra. Sige, gagawin ko na. Teka lang. Ngayon ay pwede mo na itong limasin. Sige na. Alang-alang sa tsa ako. Magpadala muna ng 1 bilyong dolyar kay President Wang. Opo. Bakit 1 bilyon lang? Bakit? Ayaw mo na ba pati ang 1 bilyong dolyar na yan? Sige, sapat na ang 1 bilyon. Hello? Anong nangyari? President Leng, may masamang balita. May grupo ng mga tao na pumunta sa harap ng kumpanya para maningil ng sweldo. Naniningil ng sweldo? Pati ba naman yan ay idadaing mo sa akin? Sabihan mo ang mga security na paalisin sila agad. Dapat ba ay ikaw ang paalisin? Hindi, Lengkon. Ang mga humihingi ng sahod ay puro mahihirap, di ba? Bakit magkakautang ang kumpanya natin sa pera ng mahihirap? Hindi po. Ito ang desisyon nyo po. Nakalimutan nyo na? Desisyon ko? Pasok? President Xiang, ang mga hampas lupang iyon, nagsisigawan na naman para sa sahod nila. Sobrang lala naman ito. Libre na ang pagkain at matutuluyan? At ang kakapal pa ng mukha nila na humingi ng sahod? Sabi niyo po kasi, mga hayop lang ang mga mahihirap na yan.
Dahil mga hayop sila, pakainin lang sila ng damo ay ayos na. Ang pakainin natin sila ay ang pinakamalaking biyaya para sa kanila. Nakalimutan niyo po ba? Sinong hayop? Sino ang hayop? Ikaw ang hayop, ikaw! Salita niyo po ang mga iyon. Ang mga walang hiya na yon, humihingi pa rin ng sahod. Nakalimutan niyo. Sinong walang hiya, sino? Ikaw ang walang hiya. Galing sa inyo ang mga salitang iyon, hindi sa akin. Hindi ko sinabi yan. Wala akong sinabing ganoon. Tandaan mo, simula ngayon, malinaw ko itong sasabihin sa iyo. Huwag ninyong babalamin ang sahod ng kahit sinong mahirap. At ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ako, luluhod at hihingi ng tawad sa mga mahihirap na yan. Hindi naman yata tama yon. Mahal, kung kailangang lumuhod at humingi ng tawad, sige, pero si Leng Kun ay ang kagalang-galang na general manager ng Longteng Group, ang paluhurin siya. Sa harap ng mga trabahador na yan para humingi ng tawad, ay nakakasira sa reputasyon ng Longteng Group. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Maghanap tayo ng sisisihin para dito. Maghanap tayo ng sisisihin. Ibalik nyo ang pinaghirapan naming pera. 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 Ibalik nyo ang aming sahod. 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 Huwag po kayong magmadali, sabi po ng presidente. Pababa na po siya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Ang walang hiyang siyang Zhenlong na iyon. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa aming mga trabahador. Palabasin niyo siya. Lumabas ka. Lumabas ka dito. Lumabas ka. Sinong nagsabi na wala akong pakialam sa mangyayari sa inyo? Xiang Zhenlong. Ayos ka lang ba? CEO, Ayos lang ako. Ibalik nyo ang pera namin. Ang lalakas ng loob nyo, kayong mga basura ng lipunan, ang lakas ng loob nyong bastusin si CEO. Alam nyo ba na ang suot niyang damit na pinadumihan nyo ay nagkakahalaga ng 100,000 dolyar ang palaba? 100,000? 100,000? 100,000? Bakit ang mahal naman yata? President Xiang, ito ay... Pasensya na po. Ayos lang. Huwag kayong mag-alala. Isang damit lang naman ito. Itatapon ko na rin naman ito pagkatapos ng 2 araw. Kung alam nyo ang nakabubuti sa inyo, umalis na kayo rito. Alis na tayo. Lakad na. Teka, maghintay kayo. Sir President Xiang, maawa po kayo sa amin kahit ibenta niyo pa kaming lahat. Hindi pa rin namin mababayaran ang damit na yan, Sir President Xiang. Hindi ako naghahanap ng bayad mula sa inyo. Nandito ako para lutasin ang problema nyo. Lutasin ang problema? Ang Longteng Group namin, ibinigay na ang sahod para sa inyong lahat kay Wang Hao. Pero ang walang hiyang ito, ibunsa niya ang pera nyo sa sarili niyang bulsa. Si Wang Hao? Ikaw pala ang kumuha ng pera namin, walang hiya ka. Napakasama mong tao. Ibalik nyo ang pinaghirapan namin. Ibalik nyo ang sahod namin. Ibalik mo ang pera ko. Wang Hao, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ayaw mong lumuhod ha? Sige, yung 1 bilyong dolyar. Huwag mo nang asahang makukuha pa. Sige na. Pupunta na ako. Pasensya na. Ako ang kumuha sa sweldo ninyong lahat. Masama akong tao. Patawad po. Wala Hayop kang ka. hiya. Wala kang hiya. Masama kang tao. Nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Pasensya na. Isa akong hayop. Patawad po. Patawad. Parusahan siya. Sugurin siya. Ibalik mo ang pera ko. Ilabas ang kriminal na ito. Alis. Layas. Magtutuos pa tayo, Wang Hao, Wang Hao. Wag na po. Mali na ako. Tama na po. Mali na ako. Lumuhod na siya at humingi ng tawad. Tama na siguro iyan. Sige na. Magkano ba ang utang ng kumpanya sa inyo? Kaming magkakaibigan po, 1 taon na kaming nagtatrabaho sa kumpanya, 3,000 po bawat buwan, kaya 36,000 lahat. Kung ibabawas po ang pagkain at tirahan, 26,000 po ang natitira. 26,000? Medyo malaki rin iyon. Binabayaran lang ako ni Wang Hao ng 2,500 kada buwan. 2,500? Kahit 2,500 na lang, tatanggapin na namin. Sinong nagsabing 2,500 ang ibabayad? Ang sweldo ninyo hindi lang dapat hindi kulangin, dapat ay mas malaki pa. Para sa bawat isa sa inyo, bibigyan ko ang bawat tao ng 3,600,000 dolyar. Ano? 3,600,000 dolyar? 3,600,000 dolyar? 3,600,000 dolyar? 3,600,000 dolyar. 3,600,000 dolyar. Diyos ko po. Salamat po, President Xiang. Maraming salamat, President Xiang. 3,600,000 dolyar? CEO, magkano ba ang ibibigay mo sa kanila?
3,600,000 dolyar? Sandali, President Xiang, ang tinutukoy mo ay 360 dolyar lang, di ba? Ang sabi ko ay 3,600,000 dolyar. President Xiang, nababaliw ka na ba? Ibibigay mo sa mga mababang uri na iyan ng 3,600,000 dolyar? Sino ang tinatawag mong mababang uri? Ikaw ang mas mababang uri dito. Habi, siguro ay nalilito na ang utak mo? Hindi ako nalilito, alam ko ang ginagawa ko. Uulitin ko sa inyo, sa bawat isa sa kanila ay magbibigay ako ng 3,600,000 dolyar at hindi ito mababawasan kahit isang sentimo. 3,600,000 dolyar. President Xiang, maraming salamat po. President Xiang, maraming salamat po. Tumayo kayo, sige na. Maraming salamat po, President Xiang. Huwag na kayong lumuhod, magsitayo na kayo. Kayo ang mga tunay na bumubuo ng ating syudad, nararapat lang na makatanggap kayo ng mataas na kita. Maraming salamat po, President Xiang. Maraming salamat. Maraming salamat po talaga, President Xiang. Sige na, tama na, tumayo na kayo. Hali kayo, iinom tayo, libre ko kayong lahat. Sige. Tara na, mga kapatid, tara. Kampay! Waiter! Ano po iyon, sir? Bigyan mo ako ng 10 bote. Ng 2008 Lafitte. Pasensya na po, sir. Dito sa amin 82 Lafite lang po ang meron kami. Wala kaming 28 Lafite. Pareho lang iyon, dalhin mo na lang dito. Sige po, sir. Halika, uminom pa tayo. Tara na. President Xiang, talagang maraming salamat sa ginawa niyo ngayong araw. Oo nga. Para sa aming lahat na manggagawa. Itatagay namin ito para sa inyo. Para po sa inyo? Sana ay maging maayos ang iyong kalusugan at patuloy na pumasok ang swerte at yaman. Hangad ko rin para sa lahat ang mabuting pangangatawan at umaapaw na kayamanan. Sige, mabuhay! Tara, uminom tayo, uminom tayo. Sige, tagay. Tara, tara, tara. Itagay natin to para kay President Xiang. Hinto, makinig kayo sa akin. Dati, kargador din ako ng mga laryo. Hindi kami naniniwala. Huwag kayong hindi maniwala, totoong kargador ako ng mga laryo. Asawa ko? Huwag kang magbiro, marami ka na kasing nainom. Bitawan mo ako. Hindi ako lasing at hindi ako nagbibiro. Hindi kayo naniniwala, di ba? Hindi talaga. Kung ayaw nyo maniwala, papatunayan ko sa inyo. Magsisimula na akong magkarga para sa inyo. Walang mga laryo. Ang mga bote ng alak, may mga kahon ng alak. Bubuhatin ko para sa inyo ang mga kahon ng alak. Tingnan nyo ng mabuti. Magbubuhat si President Xiang ng mga kahon ng alak? Totoo nga. Papatunayan ko lang naman. Tara, tara, tingnan nyo. Nagbubuhat ng bote si President Xiang. Pasensya na po, uulitin ko po uli. Huwag kayong malikot. Nabuhat nga talaga ni President Xiang. Ang lupit mo, President Xiang. Kaya ko pa itong itaas. CEO, Ayos ka lang ba? President Xiang. President Xiang. Huwag nyo hawakan ang laryo ko. Huwag nyo hahawakan ang laryo ko. CO? Xiang Zhenlong ka talagang walang silbi. Natutulog ka pa riyan. Bumangon ka na at magtrabaho ka na. Ang tapang mo na masamang babae ka at nakuha mo pang sakta ng isang CEO. Sinasagad mo na ako at may gana ka pang saktan ako. Sige pa, sige pa. Ito ang para sa iyo. Xiang Zhenlong, ang lakas na ng loob mo, sinasaktan mo na ako, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Lagot. Nag-time travel na naman ako pabalik. Nakabalik ako mula sa paglipat sa ibang panahon. Lipat ng panahon? Nananaginip ka ba? Hindi. Asawa ko, pakinggan mo ako. Totoong naglakbay ako sa ibang mundo. Napunta ako sa isang parallel universe. At doon, mayroon akong 300 bilyong dolyar. Wala kang silbi. Wala ka talagang kwentang tao. Puro ka lang ilusyon. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Dapat na tayong maghiwalay ngayon din. Panaginip lang ba talaga ang lahat? Asawa ko, anong gagawin mo? Honey, sandali lang, honey. Asawa ko, huwag kang umalis. Kasalanan ko, patawarin mo na ako, asawa ko. Hindi pwede. Aalis ako ngayon din. Teka, honey, mali ako. Handa akong parusahan, asawa ko. Sige. Para hindi ako umalis, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka na ngayon, hingin mo ang sahod mo kay Wang Hao. Kapag wala kang nakuha, huwag ka nang bumalik, alis. Pupunta na ako agad, lalakad na ako ngayon. Anong ginagawa mo rito? Wang Hao, lumabas ka rito.
Wang Hao, Hindi ka pa ba nadadala sa ginawa namin sa'yo noon? Naghahanap ka ba ng gulo? lalaban ako sa inyo. Wala kang silbing tao. Ibigay nyo ang sahod ko. Ipapahiya kita. Hindi ako susuko. Wala dapat manghamak sa kapwa nila. Siyang Zenlong, bakit ka na naman narito? May utang ka sa akin na sweldo. Ang ibang mga dukha ay tinanggap na ang tadhana nila? Bakit ikaw ay masyado pa ring makulit at hindi pa rin sumusuko? Ha? Hindi ko talaga maintindihan. Napakalaki mong boss ng kumpanya. Bakit may utang ka pang pera sa akin na ayaw mong ibigay? Sinasabi ko sa'yo, ginagawa ko ito para sa hustisya. Hustisya? Siyempre, ang paraan ko ng pagtatrabaho ay ang pagiging patas higit sa lahat. May utang ako sa kabuuan na 300 katao para sa kanilang sweldo. Kailangan kong maging pantay sa kanila. Kung ibibigay ko sa iyo ang sweldo mo, ano na lang ang iisipin sa akin ng ibang tao? Ikaw, ako. Kung talagang gusto mo ng pera, may paraan naman tayo dyan. Anong paraan? Ang nobya mo, hindi ba't napakaganda niya? Oo. Hayaan mo siyang pumunta rito sa akin mamayang gabi para kunin ang pera. Kailangan bang ang asawa ko pa? Hindi ba pwedeng ako na lang? Hindi ganoon kababa ang panlasa ko. Wang Hao, ikaw ay... Asawa ko, sabi ni Wang Hao, papuntahin ka raw sa kanya mamayang gabi para makuha ang sweldo. Lengkun, anong ginagawa mo rito? Ako, may sasabihin lang ako sa girlfriend mo. Tapos ka na ba sa kailangan mo? Hindi pa, ay hindi pala. Tapos na pala ako. Tapos na po. Dahil tapos ka na naman pala, umalis ka na! Sandali lang. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos, huwag kang aalis. Ikaw! Ikaw. Bakit ang dami mong sinasabi? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa pa kami? Wala ka talagang pakiramdam, umalis ka na rito. Sandali. Sa ibang araw na lang natin ituloy ito. Hindi maari. Ngayon na ito dapat matapos. Zenlong, tingnan mo ito. Sige, ituloy nyo lang ang ginagawa nyo. Lalabas muna ako. Sandali lang po. Nasa labas pa si Xiang Zhenlong. Parang hindi ito tama. Kabataang kaibigan ko siya. Mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan. Anong masama doon? Kung mahalaga sa'yo ang pagkakaibigan, ibig sabihin ay hindi mahalaga sa'yo ang pagmamahalan natin. Mas mahalaga pa rin ang pagmamahalan natin. Baby, pinapainit mo ang ulo ko ngayon. Hindi na ako makakaalis kahit gusto ko pa. Ha? Pasensya na baby. Bakit hindi man lang matibay ang sirang kamang ito? O kaya lumipat tayo ng lugar. Ayoko. Dito lang tayo. Baby, kumain ka ba ng chewing gum? Oo, kumain ako. Bakit ang tamis ng bibig mo? Bakit? Hindi ba kumakain yun si Zenlong? Siya ba? Puro bawang lang ang kinakain niya. Ang baho talaga. Ikaw pa rin ang pinakamatamis. Hinaan mo ang boses mo. Nakikinig si Zenlong sa labas. Gusto ko ngang marinig niya. Dahil sa ganitong paraan, mas kapanapanabik ito. Baby, di hamak na mas mahusay ka kaysa sa walang kwentang si Xiang Zhenlong. Xiang Zhenlong, may problema ka ba? Bakit mo ba kinakatok ang pinto? Ano? Naghanda ako ng kaunting pagkain kung tapos na kayo? Baka gusto ninyong lumabas at kumain? Ayaw ko. Ikaw ang gusto ko. Tapos na ba kayo? Tapos na ang trabaho. Hindi. Tapos lang kami sa araw na ito. Ngunit sa susunod, magiging mas abala pa kami. Ding Jinyu, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin?
Makikipaghiwalay na ako sa iyo at sasama na ako kay Leng Kun. Ding Jinyu, wag mo akong sagarin. Gusto mo ba akong saktan? Sige na, subukan mo. Jinyu, ilang taon din ang pinagsamahan natin. Masyado lang akong naging tanga noon, kaya pumatol ako sa basurang gaya mo. Wala kang pera, wala ring itsura, at kahit sa katawan, mahina ka pa rin. Ikaw, Matagal ko na talagang gustong makipaghiwalay sa iyo. Lengkun, tumingin ka. Magkabata tayo, at gaya nga ng kasabihan, huwag kang titingin sa asawa ng kaibigan. Tama. Sabi nga, sa asawa ng kaibigan, hindi kailangang maging formal. At hindi na nga ako naging formal sa'yo. Sige. Dahil umabot na tayo sa ganitong sitwasyon ngayon, ayoko na kayong makitang dalawa kailanman. Lumayas kayong dalawa. Lumayas ka. Lumayas na kayo. Umalis na kayo? Bakit hindi pa kayo umaalis? Ako ang nagbabayad ng upa dito, kaya ikaw ang dapat lumayas. Sige. Aalis ako, alis na ako, okay na? Ako. Lumayas ka na ngayon din. Teka. Bakit ka bumalik? Anong gagawin mo? O kasing, wala akong pera, pwedeng makahiram. Wala, umalis ka na. Teka lang. Magkabata naman tayo pagdating sa akin. Napakahalaga ng pagkakaibigan, kaya tutulungan na lang kita. Sakto, heto ang $250 Sapat na yan pambili mo ng tinapay sa loob ng isang buwan. Kunin mo na. Salamat, Lengkun. Tunay kang kaibigan. Siyempre naman. Magkaibigan kaya tayo. Kapag nakuha ko na ang sahod ko, babayaran din kita agad. Sige. Alis na tayo. Ay, sahod daw. Ang walang hiyang si Wang Hao, paanong magbibigay ng sahod sa kanya yun? Parang narinig ko siyang sinabi kanina na sinabi ni Wang Hao na kunin na raw ang sahod niya doon. Wang Hao, kapag hindi mo ibinalik ang pera ko, talagang tatapusin kita. President Wang, napakasama mo talaga. Ha. Wang Hao, tumigil ka. Siyang Jianlong, balak mo bang manloob sa loob ng bahay? Nagkakamali ka, hindi ako napunta rito para magnakaw. Narito ako para ibulgar ang baho mo. Wang Hao, kilala kang tao sa lipunan, pero gumagawa ka ng ganitong mga katusuhan. Nakuhanan ko ng video ang lahat ng ito. Kapag naipost ko ito sa internet, di mo na magagawang humarap pa sa ibang tao. Ginamit niyo pala ako para mapagperahan? Hindi po, President Wang, hindi namin iyon ginagawa. Ding Jinyu, bakit ka nandito? Siya para hingi ng suweldo nyo. Ibinigay ko na ang lahat ng pera sa kanya. Ding Jinyu, matagal na tayong tapos. Anong karapatan mong hingi ng sweldo ko? Ibigay mo sa akin ang pera. Siyang Zenlong, napakapal talaga ng mukha mo. Nitong nakaraang 2 taon, pinapakain kita, sinusuportahan, at pinapatira, kaya ang suweldo mo ay ituring mo na lang na pambayad mo sa akin. Ikaw, wala akong pakialam. Pinaghirapan ko ang perang iyan, ibigay mo sa akin. Sa labas na lang kayo mag-away. Huwag niyo akong abalahin dito. President Wang, ayaw kong umalis. Gusto kitang samahan. Samahan ako? Nananaginip ka yata. Para sa akin, panandalian ka lang na pampalipas oras, hindi kita kailanman sineseryoso, umalis ka na. Ikaw, Ang pera ko? Ibigay mo sa akin ang pera. Ding Jinyu, ibalik mo ang pera ko. ibalik sa iyo? Pinaghirapan ko itong makuha, bakit ko ibibigay sa iyo? Kung matapang ka talaga, ikaw mismo ang humingi kay Wang Hao. Pinaghirapan mong makuha, paanong paraan? Hindi ba't ibinaba mo lang ang pagkatao mo para dyan? Kung talagang kaya mo, edi gawin mo rin iyon. Ding Jinyu, napakasama talaga ng asal mo. Ikaw,
Kahit sino ay pwedeng lumait sa akin, pero ikaw ay walang karapatan. Bakit ba ako naging ganito ngayon? Hindi ba't dahil iyon sa wala kang silbi? Walang hiya. Ano ngayon kung laitin kita? 2 beses kitang nahuling nangangaliwa sa loob ng isang araw, sabihin mo, hindi ka ba talaga walang hiya? Walang hiya ka. Walang hiya. Ang kapal ng mukha mo. Ako, Xiang Zhenlong. Sinaktan mo ako? Sinaktan mo ako? ikaw ang unang nanakit sa akin. Maraming beses na kitang sinaktan noon. Pero hindi mo man lang ako nagantihan. Dahil noong una ay girlfriend kita, pinagbibigyan kita, pero ngayon ay hindi na. Kaya bakit hindi kita pwedeng saktan ngayon? Tigil, hinto muna. Saan galing ang pulubing ito? Alis! Narito ako para gumastos. $249 na dolyar ang entrance fee namin. Kaya mo bang magbayad? Heto ang $250. Kunin mo yan, bagay na bagay iyan sa iyo. Tuloy po kayo. Pasok po kayo. Sir, anong alak po ang gusto ninyong inumin? Bigyan mo ako ng isang bote. Ng 2008 na Lafite. Pasensya na po sir, pero 82 na Lafite lang po ang meron kami. Naku, pasensya na rin, 2008 lang ang iniinom ko. Gusto niyo po bang tumingin ng ibang o-orderin? Sige, magkano yung inyong Remy Martin? $2,000. Gusto niyo po bang magbukas ng isa? Wag na lang pala. Bakit pa kayo nagtanong kung di naman kayo kukuha? Nagtatanong lang naman ako. Masama na bang magtanong? Sige na, sige na. Ano po ba talaga ang iinumin nyo? Mag-iisip muna ako. Tatawagin na lang kita kapag handa na ako. Sige na. Sige, dyan na lang muna kayo maupo. Zhou Jiayi. Sino ka ba? Saan galing ang hampas lupang to? Ang baho mo. Kilala ba kita? Kung makabati ka sa akin wagas? Ako ang iyong CEO. CEO? Nakakatawa ka naman. Mahiya ka naman at humarap ka sa salamin, tingnan mo nga yung itsura mo. Kung ikaw si CEO, edi reyna na rin ako ng langit. Napakawalang kuwenta mo. Anong Reyna? Ang sinasabi mo? Nakakainis. Tanong ng paulit-ulit kung kailan ka sasama sa akin. Pero lagi nila akong pinagtatawanan. Dahil wala raw akong kahit ano. Gusto kong ibigay sa'yo ang aking lambing. Mayor. Ay? Bakit mo ba sila binabati? Hindi naman nila ako kilala. Mayor. Tigil. Bitawan mo ako. Huwag kang malikot. Huwag kang gagalaw. Tigil. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Sinasabi ko sa iyo, bitawan mo ang babaeng iyan. Tatawag na ako sa 911 ngayon din. Magtatawag ka ng pulis? Naka-video na ang lahat ng ginagawa nyo. Alis na tayo, bilis. Maayos ka lang ba? Masama kang tao. Lumayo ka sa akin. Hindi ako masamang tao, mabuti akong tao. Pinaalis ko na ang masasamang tao kanina. Mabuti kang tao? Oo, talagang mabuti akong tao. Gusto mo bang ihatid na muna kita pa uwi? Saan ka nakatira? Nagsasabi ako ng totoo, mabuti akong tao. Ang bahay ko? Sa bahay namin. Wala akong bahay. Kung ganoon, hahanap muna ako ng lugar kung saan ka pwedeng magpahinga. Sumama ka sa akin. Mayor, gising. Mayor? Gumising ka. Huwag kang aalis. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang aalis. Parang magkakilala tayong dalawa. Oh, nagkita na tayo dati.
Ano ang nangyari sa iyo? Mahal, ano ang nangyari sa iyo? Bumalik ako mula sa paglalakbay sa ibang panahon. Mahal, okay ka lang ba? CEO, anong paglalakbay sa ibang panahon ang sinasabi mo? Ding Jinyu, wala ka talagang hiya. Saan galing ang mahirap na ito? Napakabaho pa. Kilala ba kita? At bakit mo ako kinakausap? Hindi maaari. Ang dalawang babaeng ito ay parehong masamang tao. Hindi ko sasabihin sa kanila ang aking lihim. Wala ito, na naginip lang ako, na naglakbay ako sa ibang panahon. At saan ka naman nagpunta? Naglakbay ako sa isang mundo, na katulad nito. At doon ay isa lamang akong trabahador sa konstruksyon. Ha ha ha. Napakakatawa naman yan. Oo nga, napaka nakakatawa mo talaga, CEO. Paano kang magiging isang trabahador lamang? Ha 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 ha! CEO, nagkamali po ako. Saan ka nagkamali? Ako. Hindi ko rin po alam kung saan ako nagkamali, pero dahil sinaktan ako ni CEO, siguradong ako ang nagkamali. Sasabihin ko sa iyo, ang totoo ay wala kang kasalanan? Maling tao lang ang nasaktan ko. Hubby, nawawala ka na ba sa sarili? Bakit mo ako sinasaktan? Hindi ako nawawala sa sarili, nagtataksil ka, kaya hindi ba kita pwedeng parusahan? Ako. Kailan ba ako nagtaksil? Sa panaginip ko, nagtaksil ka. Sobrang wala ka ng katwiran. Tama? Wala talaga akong katwiran? Hindi mo ba alam yon? Kung ayaw mo, lumayas ka na. Lumayas ka. Hubby, patawad po, ako po ang may kasalanan. Siguradong nitong mga nakaraang araw ay may hindi ako nagawang mabuti, kaya ka nagkaroon ng masamang panaginip. Siguradong mahalaga lang ako sa iyo, kaya ka nagagalit, diba? Hindi, kahit konti. Wala lang. Gusto ko lang humanap ng dahilan para paglaruan ka. Hubby, talagang mahilig kang magbiro. CEO, gutom ka na po ba? Gusto mo bang gawan kita ng makakain? Oo nga, gutom na rin ako. Hubby, ano po ang gusto mong kainin? Gusto ko ng dumplings. Madali lang po ang dumplings. Anong palaman po ba ang gusto nyo? Gusto ko ng chives, pero wag mong lagyan ng chives. Yare, hindi mo ba kaya? Isa kang sekretarya, pero itong maliit na utos ko lang. Hindi mo magawa? Tumigil ka na sa trabaho. Lumayas ka. Huwag po, hindi, CEO. Gagawa po ako ng paraan para mabigyan kayo ng dumpling na kutsay ang palaman pero walang kutsay sa loob. Sige, gawin mo na. Sandali. Bigyan mo rin ako ng bawang. Ayoko pala ng bawang. Samahan mo na rin ng suka. Ayoko rin ng suka. Layas na. CEO, ano po ba talaga? Kailangan nyo o hindi? Hindi mo ba ako maintindihan? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? CEO? Huwag po kayong magalit. Gagawin ko na po ngayon din. Mahal, sa tingin mo kumusta naman ang pagtatrabaho ni Secretary Zhao? Zhou Jiayi, paano ka ba magtrabaho? Gusto ni CEO ng kutsay na dumpling, nasaan ang kutsay? Gusto ni CEO ng bawang, nasaan ang bawang? Gusto ni CEO ng suka, nasaan ang suka? Pero, Anong pero? Puro ka lang dahilan. CEO, patawad po. O sige na. Mabutit alam mo ang pagkakamali mo. Pero sa nakikita ko rito, parang hindi ka bagay sa trabaho ng isang sekretarya. CEO, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Nagsabing tatanggalin kita sa trabaho? Gusto ko lang ilipat ka ng posisyon. Salamat, CEO. Maraming salamat po, CEO. Basta't hahayaan niyo akong manatili sa Longteng Group kahit ano pang ipagawa niyo, handa po akong gawin. Sige, kung ganoon, pumunta ka at magtrabaho bilang janitress. Ha? Tagalinis po? Bakit? Hindi mo ba kaya? Kaya ko. Kung ganoon, magmadali ka na at simulan na ang bagong trabaho mo. Opo, CEO. Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto ko lang po itanong, bilang isang tagalinis, kailangan ko po ba talagang maglinis? Kalokohan, sira na ba ang ulo mo? Anong gagawin ng isang tagalinis kung hindi maglilinis? CEO, magwawalis na po ako ngayon din. Magwawalis na po ako. Honey, napaka-pilosopo mo talaga. Ha 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 ha. Honey, ang mga taong gaya ni Zhou Jiayi dapat lang na maturuan ng leksyon. Ha 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 ha. Honey, matagal na tayong hindi nakakalabas para mamasyal. Hintayin mo akong magpalit ng damit, sasama akong lumabas sa iyo. Sige. Honey, tingnan mo. Napakaganda ng panahon ngayon.
Mahal, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ano bang suot mo? Masyado yung lantad. Gusto mo bang humalingin ng ibang lalaki? Ganun ba? Mahal, hindi naman ito masyadong lantad. Hindi pa ba ito lantad? Sinabi na ni Lu Xun, ang kaisipan ng mga Chino ay sa aspetong ito lamang kayang maging masyadong mapangahas. May mga tao kasi na kapag nakakita lang ng maputing braso, nakahubad na agad ang naiisip. Pagkatapos kung ano-ano na ang papasok sa isip, maisip pa ang malalaswang bagay, pati ang tungkol sa mga lihim na anak. Ano sa tingin mo ang nasa isip nila? Ano? Kaya isipin mo, ngayong nakita na nilang dalawa ang maputi mong braso, ano na ang iniisip nila? Napakadiri naman yan. Sige na, ganito. Ayos na ba ito? Ayos na yan. Tara na. Ay nako, Mahal, hindi na nila makikita ang braso ko, di ba? pero nakalantad pa rin ang mukha mo. Hulaan mo kung ano ang maiisip nila kapag nakita ang mukha mo. Ay nako, nakakadiri talaga yan. Sige, naiintindihan ko na. Ganito na lang. Ganito, ayos na ba ito? Sige, tara na. Hi. Habi, dapat ko bang humanap ng malaking talukbong? Para pati buhok ko ay matakpan? Anong talukbong? Anong takip-takip ang sinasabi mo? Pero kani-kanina lang, sabi mo masyado ng lantad ang suot ko. Anong lantad? Ano bang klase ng suot ito? Nakatakip na ang mukha at may face mask pa. Kahit braso mo ay hindi nakalabas. Mukha kang matandang lola. Gusto ng mga lalaki ng mga babaeng bata. At maganda? Tignan mo nga ang sarili mo. Sige na, umuwi ka na at magpalit ng damit. Sige po, Habi. Mali po ako. Uuwi na po ako ngayon para magayos at magpaganda. Hay. Ay. Sobra-sobra na ang pera ko. CEO, uminom po muna kayo ng tsaa. Sinong may sabing pumasok ka? Hindi ba't sinabihan kitang magtrabaho bilang cleaner? Opo. Pero, hindi pa po dumarating ang bagong sekretarya. Nag-aalala ako na walang mag-aasikaso sa inyo. CO. Tignan mo. Nandyan na ang sekretarya, di ba? CEO, gagawin mo po ba siyang bagong sekretarya nyo? Oo. Pero, isa lang po siyang intern. Natatakot po akong hindi kanya maalagaan ng maayos. Ano? Kino-question mo ba ako? Hindi ko po magagawa iyon. Napakatalino nyo talaga. CEO, naniniwala ako na magiging mahusay na sekretarya si Chu Mei-er. Hindi. Ayaw kong maging sekretarya. Bakit? Narito ako para mag-resign. Magre-resign? Bakit ka magre-resign? Lagi akong ginugulo ni Lenkun. Hindi ko na po kaya ito. Chu Mei-er, huwag kang masyadong mataas. Nagkakagusto sa'yo si President Leng. Napakaswerte mo na dapat. Anong pakialam mo? Lumayas ka! Opo, Mayor, babalaan ko si Lengkun na huwag ka na niyang guguluhin muli. Dito ka na lang muna. Maging sekretarya kita. Xiang Zhenlong, huwag ka nang umasa pa. Ayaw mo ba? Kung usapang kawalang hiyaan lang, pangalawa lang si Lenkun sa Longteng Group dahil ikaw Xiang Zhenlong ang numero 1. Huwag mong isiping hindi ko alam ang totoong motibo mo. Kayo ni Lenkun? Pareho lang kayong masama. Ikaw. Pareho lang kayong lahat. Ikaw. Kahit na mahirap lang ako, hinding-hindi ako magiging laruan ng mga mayayaman na tulad nyo. Mabuting babae ka? Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon at bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon. Subukan mo munang maging sekretarya ng ilang araw. Kung may gawin man akong masama sa iyo, hindi pa huli ang lahat para magbitiw. Tama ba? Sige na nga po. Mabuti, sige na. Yes! magandang araw po, President Ding. Nasaan si CEO? Nasa loob po sila ng kwarto ni Secretary Chu. Secretary Chu? Sino si Secretary Chu? Iyong si Chu Mei-er po. Si Chu Mei-er? Isang hamak na intern lang siya. Paano niya magagawang maging sekretarya ng asawa ko? CO, gusto niyo po ba ng gatas? Sige. Ay, Ayos ka lang ba? ayos lang po ako. Huwag na po kayong gumalaw. Ako na po ang bahala rito. Ayos lang po.
Huwag na po kayong gumalaw, ako na lang po ang bahala. Husband. Binasa mo na naman ang palda ng batang ito. Hindi ako ang gumawa niyan. Siya ang mismong nagbasa niyan. Naku, itigil mo na yan. Yang estilo nyo ni Lengkun, 100 beses nyo nang ginagawa. President Ding, mali po talaga ang iniisip nyo kay CEO. Aksidente ko lang po na natapon ng gatas. Sige lang, Neng. Ilang araw ka pa lang dito. Inaakit mo na agad ang asawa ko? Magaling ka rin pala. Hindi ko po inaakit si CEO. Jinyu, nagkakamali ka kay Mayer? Mayor? Masyadong sweet ang tawagan nyo ah. Masyado mo lang nilalalim ang lahat. Wala talaga kaming ginagawang masama. Naku, asawa ko. Talagang kaming mga lalaki, ang gusto ay ang manatili ang asawa sa bahay habang may kulasisi sa labas. Basta't ako ang mahal mo, wala akong pakialam kung ilang babae man ang meron ka. CEO, magbibitiw na lang po ako sa trabaho. Mayer, huwag kang umalis. Anong nangyayari? Mayor, tinatanggap kita rito, pero bakit parang ayaw mo sa akin? Ibig bang sabihin ay gusto mo akong palitan para maging tunay na asawa ka ng asawa ko? Manahimik ka. Mahal, kahit na maging legal na asawa pa siya, ayos lang. Nakikiusap lang ako sa iyo, wag mo akong iwan. Kahit maging pangalawang asawa mo na lang ako. Huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano, okay? Sa pagitan namin ni Mayer, wala talagang nangyayari sa amin. Wala ba talaga sa inyong dalawa? Malinis po ang ugnayan namin ng presidente. Mabuti naman. Mayor, alam ko naman na isa kang mabuting babae na may dangal. Magtatanghalian na. Mahal, Mayor, sabay-sabay na tayong kumain. Tara na. Ano ba ito? Bakit ang tulis nito sa bibig? Mahal, nakalimutan mo ba na kailangang balatan ang hipon na ito? Hindi ko nakalimutan. Mahal, ako na ang magbabalat para sa iyo. Mahal, tapos ko na itong balatan. Sige, mabuti. Mayer, kain ka na nito. Wag na po, CEO. Kaya ko na pong kumain mag-isa. Ikaw talaga. Kaya ko na pong kumain mag-isa. Ayos lang yan, Mayor. Sinasabi sa iyo ni CEO na kumain ka, kaya kumain ka na. Huwag ka nang mahiya. Salamat po, salamat CEO. CO, handa na po ang sasakyan. Kailangan ko munang lumabas. Mayer, sumama ka sa akin. Habi, ako na lang po ang sasama sa inyo. Kailangan mo pang asikasuhin ang regular na meeting. Paano ko ba nakalimutan iyon? Pero, baka hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Mayor, tulungan mo naman ako. Sige po. Sige kung ganoon. Mayer, tulungan mo siyang mabuti. CEO, tayo na po. Tara na. Tapusin mo lahat ng mga dokumentong ito ngayong araw. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo ito natatapos. Ha? Ang dami naman po nito. Gusto mo bang sabihin sa akin na hindi mo ito matatapos? Hindi po, President Ding. Pagsisikapan ko po itong tapusin. Gawin mo na agad. Opo. Lang. Jinyu, namiss kita. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Baka marinig ka ni Xiang Zhenlong. Huwag kang mag-alala. Wala siya sa tabi ko. May kailangan ka ba? Galit ka ba kay Mayor? Kaya kong gawin na mawala siya agad. Lengkun. CEO, Sinong gusto mong mawala? gusto ko lang namang mawala ang lahat ng mga kalaban natin. Masyado namang malupit iyan. Parang gusto mo na silang ubusin ng husto. Dapat magbigay ka pa rin ng kaunting pagkakataon para maayos pa rin kayong magkaharap sa susunod. Tama. May punto ang sinabi nyo, CEO. Pero may isang tao akong kinaiinisan at gusto ko na siya ay mawala na sa harap ko. Sino po? Ding Jinyo. Ding Jinyu? Pero, girlfriend niyo po siya. Pero hindi naman niya ako mahal. Lagot na. Alam kaya niya na may sikretong ugnayan kami ni Ding Jinyu. Kailangan kong maging mahinahon. Huwag po kayong mag-alala, CEO. Ako na ang bahalang magpaalis sa kanya. Sige na, itigil mo na ang pagpapanggap. Matagal ko na ring alam na may relasyon kayong dalawa. CEO, nagkamali ako. CEO, Tumayo ka? Tumayo ka? nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo ako. Wala yon. Tumayo ka. Hindi ko na kayo sinisisi. Sa totoo lang, sobra ang galit ko sa inyo at gusto ko sana kayong tapusin. Pero maganda ang mood ko ngayon, kaya hindi na kailangan. May gusto na akong iba, kaya napagdesisyonan ko na palayain na kayong dalawa. Anong plano niyo po?
Ilayo mo na siya. Sa pinakamalayong lugar. Huwag na kayong magpapakita sa akin kailanman. Hindi po. CEO, inaamin ko na may nararamdaman ako para kay Ding Jinyu, pero ikaw ang mahal niya. Hindi kanya iiwan. Kaya mas lalo mo siyang dapat ligawan ng mabuti, hindi ba? Ako po. Galingan mo na lang. Paano magagawang palayain ako ni Xiang Zhenlong nang ganoon kadali? Hindi iyon ang pagkakakilala ko sa ugali niya. Hindi, sinasadya niya lang na bawasan ang depensa ko. At kapag hindi na ako nakatingin, tuluyan na niya akong tatapusin. Hindi ako maaaring maghintay na lang dito nang walang ginagawa. Kayong dalawa, tulungan niyo akong tapusin ang isang tao. Mayor, oras na para umuwi. Marami pa akong kailangang gawin. Kailangan kong mag-overtime ngayong araw. Hindi mo ba nakikita? Si Ding Jinyu. Sinasadya kanyang pahirapan. Sa totoo lang, si President Ding ay mabuting tao naman. Nagpapanggap lang siya, kaya dapat kang mag-ingat. Si Ding Jinyu ay hindi mabuting tao. Anong sabi mo? President Ding. President Ding po, parang awa nyo na. President Ding po, parang awa nyo na. Si Zhou Jiayi talaga. Maraming taon na tayong magkakilala. Bakit mo naman mamasamain ang intensyon ko? Ganoon ba talaga ako kahirap kasama? Hindi po, hindi po. President Ding, napakabuti niyo pong tao. Nagkamali lang po ako ng akala kay President Ding. Tama na. Huwag ka nang magpaliwanag. Hindi naman kita pagbabayarin. Hindi ka na pagbabayarin ni President Ding. Bakit hindi ka pa tumayo riyan? Hindi mo lang alam si Ding Jinyu. Napakapeligroso ng babaeng iyan. Kung pinagalitan niya ako, baka kampante pa ako. Pero ngayon, para siyang mabangis na hayop na nakangiti. Hindi maaari. Ganito, mapapahamak ako. Kailangan kong iwan si Longteng Group. Magpapalit muna ako ng damit. Secretary Zhou. Wang Hao, ano bang kailangan mo sa akin? Nandito ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa iyo. Hindi na ako sekretarya ng Longteng Group. Kung gusto mong makipagtulungan, maaari kang direktang makipag-usap kay Xiang Zhenlong o sa bago niyang sekretarya na si Chu Meier. Hindi. Ikaw lang ang gusto kong makausap. Nag-overtime pa si Chu Meier. Papaalisin ko na siya ngayon. Kapag nakaalis na siya, maaari nyo na siyang tapusin. Mayor, maaari ka nang umuwi. Hindi po pwede, President Ding. Marami pa po akong gagawin. Kailangan ko pong mag-overtime ngayong araw. Walang problema. Bukas mo na lang ituloy. Hindi po ba ito makakaapekto sa negosyo ng kumpanya? Hindi iyan mahalaga. Umuwi ka na agad. Binigyang diin lang ng presidente kahapon na ang ating Longteng Group ay dapat maging isang makataong kumpanya. Walang sapilitang overtime. Napakabait niyo po talaga, President Ding. Sige na, umalis ka na. Opo. Hindi pwede. Dapat kang mag-overtime ngayong gabi. Mauna ka nang umuwi. Sumunod ka sa akin. Tipunin ang mga datos ng stock market. Titipunin ang mga datos ng stock market? CEO, plano niyo po bang mag-invest sa stocks? Oo naman. Kung kailangan pang tipunin ang mga datos, para saan po iyon? Ang narinig ko po kasi, ang mga taong kasing level nyo, ay umaasa lang sa insider info. Insider info? Opo. Dahil kapag may insider info, malalaman nyo kung kailan babagsak ang mga stock. At kung kailan ito tataas. Kung ganoon, sino naman ang may alam sa insider info? Kayo po at ang mga kaibigan nyo sa bilog nyo. Sige. Mabuti kang Mayor. Maraming salamat sa iyo. Kukontakin ko na agad ang insider info, tatawagan ko na ang mga kaibigan ko. Tulungan mo akong iayos ang lahat. Masusunod po. President Joe, tungkol sa stock ng Yali Company, plano mo bang i-buy or i-sell ng maramihan? Siyempre, bibili tayo ng marami. President Xiang, sa tingin mo ba ay makatwiran ito? Tingin ko ay tamang-tama ang pagbili. Ganoon din ang iniisip ko. Kung ganoon,
Magkasama nating gawin ito. Sige. Hello? President Wu? Ang Lation Group ba ay itutuloy pa ang pag-acquire o hindi na? Hindi na namin ito kukunin. Masyadong maraming problema sa kumpanyang iyan. Sige, naintindihan ko. CEO, ito na po ang hiningi nyo na buod ng mga insider info. Narito na po ang lahat. Maraming salamat talaga sa iyo. Ano kayang paraan para pasalamatan kita? Ganito na lang, papadalhan kita muna ng $100 milyong. Hindi po pwede, CEO. Hindi talaga ito nararapat. Higit pa doon, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Nag-ayos lang ako ng mga dokumento. Wala naman akong ibang ginawa. Huwag mo nang tanggihan. Tapos na ang usapan. Nakatanggap ang Alipay ng $100 milyong? CEO, hindi talaga ito tama. Walang masama rito? Anong oras na rin? Tingnan mo. 12:00 na. Kailangan mo nang umuwi. Oh, saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Huwag na po, CEO. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Opo. Mayor, mag-ingat ka? Sino kayo? Huwag kang lalapit. Sa wakas, nahuli ka rin namin. Wala ka nang matatakasan. Yo, Sugod. Tara Kunin na. niyo siya. huwag saklolo. Bilisan niyo. May paparating. Alis na tayo. Bilis. CEO, okay ka lang ba? Maayos lang ako. Tulungan mo muna akong bumalik sa kumpanya. CEO, masakit pa po ba? Hindi na masakit. Hindi masakit? E di hindi ko na kailangang hilutin yan. Ang totoo niyan, medyo makirot pa pala. CEO, hindi ko talaga inaasahan na para sa akin, ay itataya mo ang sarili mo. Wala yon. Masyado ng gabi ngayon, delikado na kung uuwi ka pa. Ganito na lang, dito ka muna magpalipas ng gabi. O dahil sa akin. Kaya kahit paalisin mo ako ay hindi ako aalis. Sige na nga. Sa sofa ka na matulog, sa sahig naman ako. May sakit ka, kaya dapat sa sofa ka. Isa kang babae, hindi kita hahayaang matulog sa sahig. Sa totoo lang malaki naman itong sofa. Kung ganoon, ayos lang na. Magtiis muna tayo rito. Good night. Good night. Gaya ng inaasahan, nakabalik na naman ako. Bastos! Anong ginawa mo sa akin, bastos ka? Huwag mo po akong pagkamalan, hindi ako bastos, mabuti akong tao. Minamanyak mo na ako, tapos sasabihin mong hindi ka bastos? Hindi po kita binastos. Masyado kang maraming nainom kagabi, may dalawang masamang tao na gustong kumuha sa'yo, kaya pinaalis ko silang dalawa. Kung ganoon, bakit hindi mo ako inihatid pa uwi? Lasing na lasing ka po, at saka ang cellphone mo, hindi ko mabuksan, wala akong magagawa, kaya binantayan na lang kita rito. Huwag ka nang gumawa ng rason. Tatawag ako ng pulis na yun din. Huwag kang tatawag ng pulis, may pakikita ako sa iyo.
Hep, huwag kang gagalaw. Sino ka ba sa tingin mo? Sasabihin ko sa inyo. Bitawan niyo siya agad, tatawag na ako sa 911. Tatawag ng pulis? Nililista ko to sa video, nakikita niyo ba? Tara, alis na tayo. Nakita mo na ba? Pasensya ka na. Masyadong marami ang nainom ko. Wala yon. Basta huwag mo lang akong pagkamalan. Hindi ako masamang tao. Pasensya na talaga sa istorbo. Na ba tayo dati? Ah, hindi pa. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Huwag mo na masyadong isipin. Walang problema. Lasing ka lang. Bumalik ka na sa inyo para magpahinga. Bilisan mo, umuwi ka na. Iniligtas mo ako. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ganto na lang. Bibigyan kita ng pera. Maraming pera ang pamilya ko. Huwag na, hindi na kailangan. Bumalik ka na at magpahinga. Lasing ka na. Sandali. Magpalitan tayo ng contact details. Para kung may kailangan ka, diretso mo na akong matawagan. Sige. Aalis na ako, bye-bye. Paalam. Ding Jinyo, hiwalay na tayo? Bakit ka pa tumatawag? Ipakakasal na ako kay Lengkun. Inimbitahan ko ang mga dati nating kaklase para kumain ngayon at gusto ko ring pumunta ka. Sige, siguradong pupunta ako. Itong si Ding Jinyu, dahil lang sa regalo, talagang nawalan na siya ng hiya. Grabe. Pero wala nga pala akong pera ngayon. Hayaan mo na. Kakain na lang muna ako doon. Ding Jinyu, ang dati mong boyfriend hindi ba si Xiang Zhenlong iyon? Bakit ikakasal ka na ngayon kay Lengkun? Dati, naging bulag ako sa katotohanan, kaya ko nagustuhan si Xiang Zhenlong. Sa bagay, kung titingnan mo si Xiang Zhenlong, parang wala naman siyang mararating. Doon na lang kay Brother Leng, tiyak na maganda ang buhay, di ba? Totoo yan. Lengkun, ang ginawa mo lang ay kinuha ang babaeng pinakawalan ko na. Bakit ang laki ng ulo mo? Anong sinasabi mo? Xiang Zhenlong, paano ka magsalita? Sasampalin kita. Subukan mo. Asawa ko, bakit mo papapatulan ang isang construction worker? Tama. Ngayon ang araw ng kasal, dapat maayos tayong lahat. Upo muna kayo. Xiang Zhenlong, ano ba ang trabaho mo ngayon? Siya ba? Nagbubuhat lang siya ng hollow blocks. Construction pa rin? Kaya pala iniwan ka na ni Ding Jinyu para sumama kay Lengkun. Sinasabi ko sa inyo, nagpaplano akong pumasok sa stock market. Mag-stocks ka? Kung ganoon, dapat kang matuto ng mabuti sa ating Kuya Lengkun. Dahil sa stocks lang siya. Kumita ng kanyang unang pera. Sa grupo nating ito, siya ang tinaguriang Diyos ng stocks. Siya lang? Diyos ng stocks pa raw. Oho. Sa naririnig ko, parang hindi ka payag. Gusto mo bang mag-compete? Anong compete? Asawa ko, hindi mo ba alam na si Xiang Zhenlong ay walang kahit anong puhunan? Sino ang nagsabing wala akong puhunan? May puhunan ka? Ilabas mo nga. Ipakita mo sa aming lahat. Oo nga naman. Sige. Tatawag lang ako. Hello, Mayor. Maglipat ka ng $100,000 dito. Mayor, pwede ba akong manghiram ng $100,000? Ha? 100,000? Kung masyadong malaki ang $100,000, 50,000 na lang. Masyadong maliit ang 100,000. Ganito na lang. Padadalhan kita ng $500,000. Sige, salamat. Usapang tapos na yan. Nakatanggap ng $500,000 ang iyong alipay. Hindi ba't gusto mong makipagpaligsahan? Pwede na tayong magsimula. Oh, husay mo Xiang Zhenlong. Nakahanap ka pala ng mayamang babaeng susuporta sa iyo? Sinabi niya naman, di ba? Nahiram lang ang perang iyan. Pinapayuhan kita. Huwag mong kalabanin ang asawa ko sa stocks. Kung hindi, wala kang iiyakan kapag nalugi ka. Sinasabi ko sa'yo, kapag yumaman na ako, huwag mong ipipilit na makipagbalikan sa akin. Pwe, sinong gustong makipagbalikan sa iyo? Ang kapal ng mukha mo. Simulan na natin. Huwag na tayong magsayang ng laway. Brother Leng, anong stock ang uunahin nating bilhin? Siyempre, doon tayo sa Huangjin Group. Aba, Lengkun, mukhang marunong ka ring pumili Xiang Zhenlong, hindi mo pwedeng gayahin ang bibilhin ko. Ang kakarampot na kinikitang iyan,
Ayaw ko niyan. Pasensya na. Tumataas na. Tumataas na. Tumataas nga ang stocks ng Huangjin Group. Brother Leng, napakagaling mo talaga. Kapag sumunod tayo kay Brother Leng, siguradong yayaman tayong lahat. Isang pagbati para kay Brother Leng. Tulungan niyo kaming yumaman. Makinig kayo sa akin. Bumili kayo sa Huangjin Group. Ngayong araw, ang Huangjin Group ay lalong tataas. Sige. Bibili na ako agad. Bumili na tayong lahat. Pinapayuhan ko kayo na huwag bumili ng stocks ng Huangjin Group dahil sa loob lang ng ilang minuto, bigla itong babagsak. Niyo siyang pakinggan sa mga pinagsasabi niya. Ang Golden Group ngayong araw ay siguradong tataas. Tama. Naniniwala ako kay Brother Leng. Siguradong tataas ang Golden Group. Hindi mo talaga mapipigilan ang mga taong gustong mapahamak. Xiang Zhenlong, huwag ka lang puro salita. Bumili ka rin. Matagal na akong bumili. Anong stock ang binili mo? Yali Group. Yali Group? Ha 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 ha. Binili mo pa ang bulok na stock na yan. Nawala ka na ba sa sarili mo? Bumagsak na! Bumagsak na! Bumababa na ang Golden Group. Anong gagawin natin? Brother Leng, Huwag kayong mag-alala. Maliit na paggalaw lang ito. Siguradong tataas din yan agad. Ibenta nyo na. Yan bilis. Mas maagang ibenta. Mas mababawasan ng lugi. Wow! Tumaas na? Tumaas na! Nakikita nyo? Tama ang sinabi ko. Tumaas na ang Golden Group. Hindi ang Golden Group ang tumaas. Ang Yali Group ang tumaas. Ano? Lagot na, patuloy pa ring bumabagsak ang Golden Group. Makinig na lang kayo sa akin. Ibenta nyo na yan agad. tama. Ibenta na natin agad. Xiang Zhenlong? Hindi pala. President Xiang, ibenta na natin itong Golden Group at bumili ng Yali Group. Bilisan natin. Huwag. Maabot na ng Yali Group ang limit nito. Sa susunod, bilhin natin ang Lishan Group. Thor, bulok na stock lang yan. Mananabutahe ka lang? Manahimik ka na nga. President Xiang, makikinig kami sa iyo. Tara, bumili na tayo ng Lesian Group agad. Tumaas na. Tumaas na ang Lesian Group. President Xiang, napakagaling mo talaga. President Xiang, Sandali lang. Sige, gagawin ko. Itutuloy ko na ito. Lengkon, talagang wala kang silbing tao. President Xiang, napakagaling mo talaga. Simula ngayon ay susunod na ako sa pagbili mo. Kung anong bibilhin mo, bibilhin ko rin. Napakalupit.